Isa po mapagpalang umaga sa ating lahat. At ako po ay naniniwala na mayroon pong panibagong mensahe ang Diyos sa atin sa umaga pong ito. Ang patuloy po nating tema sa buong ito ay patungkol po sa himala ng ating pong Panginoon. So tayo po ay tumayo para po sa pagbasa ng kanyang mga salita. Kung kayo po ay may Biblia, samahan niyo po ako sa Gawa chapter 2, verse 22. Gawa chapter 2, verse 22, sabi po dyan, mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Salamat po sa salita po ng Panginoon. Tayo po ay manalangin sa Diyos sa umaga pong ito. Hallelujah! Pinupuri po namin kayo, O Diyos, sa umaga pong ito. Kami po ay nagpapasalamat sa panibagong buhay, kalakasan, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin. And we acknowledge, Panginoon, O Diyos, ang iyong biyaya at kapangyarihan sa aming po mga buhay. Thank you for extending our lives for a purpose. Kung bakit niyo po in-extend ang aming po mga buhay upang patuloy po kayong papurihan, patuloy po kayong dakilain, pasalamatan, at patuloy na magawa, O Diyos, sa mga bagay na pinagagawa niyo po sa aming po mga buhay. At hindi po aksidente kung bakit po kami nasa lugar pong ito. Lord, ito po ay inyo pong kalooban na kami po ay manatili sa iyong presensya, Panginoon. At alam po namin, O Diyos, meron kayong mensahe sa umaga pong ito patungkol po sa patuloy niyong ginagawang himala. Hindi lamang sa amin, kundi sa bawat isa na nananampalataya at nananalig sa iyong kapangyarihan. Lord, basbasan niyo po ang inyong mga salita. At tiling po namin ang inyong pong paglilinis sa aming pong mga buhay. Patawad po sa aming pong mga pagkukulang. Patawad po sa aming pong mga kasalanan na nahayag sa iyong paningin. Lord, maging marapat po kami, O Diyos, sa iyong banal na gawain. Patuloy niyo pong buksan ng aming pong pangunawa, O Diyos, ang aming pong pandinig, ang aming pong mga puso, Panginoon, na magsisidlan ng iyong mga salita. Ano man tangka at gagawin ng aming pong kaaway, ay patuloy po naming sinisira at sinasaway. Mangusap po kayo sa aming pong kalagitnaan, habang pinapakinggan po namin ang inyong mga salita. Gamitin niyo po, O Diyos, ang inyong pong abang lingkod bilang daluyan ng iyong mensahe. Kayo ang maitaas, Panginoon Diyos, at ako po ang maibaba. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang kaluwalhatian, sa iyo ang karangalan. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming samo at panalangin. Amen at amen. Hallelujah. Tayo po yung makakaupo na. Ako po ay excited sa umagang ito na mahayag po yung pong mensahe at salita po ng Panginoon sa ating pong kalagitnaan. Ang naniniwala sa himala ng Panginoon ay magsabi ng Amen. Purihin po ang Panginoon. Dahil nagsabi po tayo ng Amen, ang himala at pagkilos ng ating pong Diyos ay patuloy po natin mararanasan. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Maging sa naabot po ng live stream na ito, kayo po ay ingatan po ng ating pong Panginoon. Patuloy po kayong pagpalain ng Diyos. So bago po tayo magpatuloy sa mensahe ng Panginoon sa umaga pong ito, ay tingnan po muna natin na po ba ang ibig sabihin ng miracle? Ano po ba ang kahulugan ng miracle? Tingnan po natin. Ang sabi po diyan, ito daw po ay isang extraordinary and astonishing. Medyo English na ho, medyo Tagalogin natin ng konti. Extraordinary. Kumbaga sa show po, hindi po to regular, kundi special. Amen po ba? Astonishing. Ito daw po ay kamangha-mangha. Nagawa ng ating pong Diyos sa ating pong mga buhay. Na nangyayari po sa atin sa bawat araw. No?
Yung ultimate, ano ba yung ultimate? Ito po yung katugunan, yung ultimate na pinakamainam, no po. At divine power, yung merong heavenly and godly power, no po. Kung naalala po natin sa nakaabot po ng pelikulang Himala ni Nora Honor, way back 1982, ang sabi niya po doon ay ano? Walang himala. Pero tayo pong nananampalataya sa Diyos, naniniwala tayo sa himala ng Diyos. Tama po ba? Naniniwala po tayo sa himala ng ating pong Panginoon. Gaya po ng mensahe for the past few weeks, nung pong ginawang alak ang tubig. No? At kung tayo po ay patuloy na nakakapagbasa ng Biblia, ay makikita po natin ano pa po ba ang ginawang kapangyarihan o himala ng ating pong Panginoon na nasulat. Nang binuhay po ng ating Panginoon si Lazaro, na siya po ay 4 na araw na namatay at nakalibing. Tama po ba? 4 days na po siyang patay, pero siya po ay binuhay ng ating Panginoon. Meron po bang imposible sa Diyos? Meron po bang imposible sa Diyos? Amen, wala. All things are possible with God. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Kung yan ay hindi niyo katabi last week, is a miracle. Tama po ba? Kung hindi niyo yung katabi last week, it's a miracle. Ngayon, kung siya pa rin ang katabi niyo last week, talagang miracle. Bakit to? Kasi nagpapatuloy sa pagkakilala at pagkaunawa sa salita po ng Panginoon. Amen po ba? Dahil yun po ang gusto ng Diyos, na tayo po ay lumalim, tayo po ay matuto. Ano po ba yung sinasabi ng Panginoon na dapat po nating gawin? Amen po ba? Kasi kung hindi po tayo nakakadalo, hindi po tayo nakakapakinig ng salita ng Panginoon, hindi tayo nakakapagbasa ng salita ng Diyos, manghihina ho tayo. Gaya po ng isang pisikal na pangatawan ho natin, na kung hindi ho natin pinapakain, ay manghihina. At eventually, kung patuloy natin itong hindi papakainin, ito ay mamamatay. Gaya po ng ating spiritual na buhay, kailangan po, ito po ay napapakain. Amen po ba? At sana nga po, tayo po, bilang tinawag ng ating pong Panginoon, ay nakakapagpatuloy tayo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpatuloy tayo. Huwag kang hihinto. Dahil may gagawin ang Diyos sa buhay po natin. Next slide po. Ang sabi ng Marcos 11:23, hindi ho yan literal. No po. Paano bang ibig sabihin niya? Paano ba natin i-interpret yan? Kung tayo daw po ay may pananampalataya sa Diyos at nakayelo po yung Diyos po dyan. Kasi yung iba po, in general, baka sa iba po nananampalataya. Kaya po napakalaki ng sinabi po dyan, napakalinaw, na sa Diyos po tayo nananampalataya at hindi nag-aalinlangan. At nawa, sa ating pong patuloy na paglapit sa ating pong Diyos, ay hindi po tayo nag-aalinlangan sa Kanyang magagawa sa ating pong mga buhay. Kaya ang sabi po dyan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat. Ano ibig sabihin yun? Magkakaroon ng isang bagay na kamangha-mangha kung tayo po ay may pananampalataya at hindi nag-aalinlangan.
Sino ho may karamdaman na pinagaling ng ating Panginoon? Kanina ho, kasabay po namin si Brother Piding, at siya po ay nagpapatotoo na tapos na raw po siya sa chemo. Praise God! Amen! Dahil sa kanyang pananampalataya ay narausan niya, no ho, yung sakit na ito, at alam po natin na hindi po ganun kadali ang magkaroon ng sakit sa ating pong kapanahunan. Dahil po pag pumasok ka pa lang sa emergency room, sa ICU, magkano ng per ora ang ating pong babayaran paglabas po natin sa ICU. Amen po ba? Nandyan pa ho ba tayo? Pero kung dito po ay sinabi po ng salita po ng Diyos, kung tayo po ay may pananampalataya sa Kanya at hindi tayo nag-aalinlangan, something will happen. Miracles happen. Amen po ba? Nandiyan pa ho tayo? Kaya yung sinasabi po dyan, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat at ito nga ay mangyayari, yung something na unexpected thing ay mangyayari. Ibang, nakong hirap niyan, di mangyayari yan. Kasi imposible yan eh. Pero dahil sa pananampalataya at hindi ka nag-aalinlangan na kayang gawin ng Diyos ang bagay na yon, ayon sa iyong pananampalataya at ayon sa kalooban ng Diyos, yun ay mangyayari. Amen po. Minsan, nakalulungkot, sinasabi niya, kasama niya si Lord, pero parang binagsakan ng langit at ng lupa, pinagsakloban ng langit at ng lupa. Ano? Ang hirap. Hindi, kasama ko si Lord eh. Pero mamaya, puro problema, puro daing. Imbis na ikaw ay makapagpalakas, nakakapag-discourage pa ng isang mahina. At kailangan din ng panalangin. Di ba? Na imbis na tayo po yung gagamitin ng Panginoon, dahil tayo po ay nauna sa pananampalataya, tayo po ay nagiging dahilan upang humina yung ating kapatid sa pananampalataya na nahuli. Amen po ba? Na sana ay tayo po yung gagamitin ng Panginoon. Minsan siya pa yung nauuna. Kaya saan sabi ng Bible, meron na huli na nauuna at merong nauna na nahuli. Nawa sa ating pong mga buhay, sa ating pananampalataya, patuloy ho tayong magpakatatag sa buhay espiritual, sa buhay pananampalataya po natin sa ating pong Panginoon. Dumating man ang anumang pagsubok sa buhay, sino man po ngayon ang may mabigat na pagsubok sa buhay, may mabigat na problema, sasabihin natin sa Panginoon, Lord, meron po akong problema. Sa inyo ko po ito pinagkakatiwala. Ako, ang prinsipyo ko, babayaan natin ang problema, ang problema sa sarili niya. Basta kung may problema ho tayo, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Bakit? Hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Pero naniniwala tayo na kaya ng Diyos na makontrol ito. Kaya dito pumapasok yung ating pong pananampalataya. Lord, nananampalataya ako. Ano man ang aking problema sa oras na ito, kaya mo itong solusyonan. Mamatay man ako o mabuhay, mananampalataya ako sa iyo. Amen po ba? Next slide po. Marcos 4:39 to 41. Nadaanan na po natin. Siya po ay gumawa ng himala sa bagay pong ito, sa pangyayari pong ito. Na ang kanyang mga alagad nung pong time na yon ay nandoon sa bangka at sila po ay ligalig na ligalig. Takot na takot.
Samantalang ang ating Panginoon ay natutulog. No. Yun nga po ay kasama na nila ang ating pong Panginoon. Pero natakot pa rin ho sila. Kaya nung siya po ay bumangon ng ating pong Panginoon, ano po ang sabi po diyan? Pumayapa ka, tumahimik ka, at ito po ay pumayapa at tumahimik. At sabay sabi sa kanyang mga alagad, bakit kayo natakot? Wala pa ba kayong pananampalataya? At sa mga oras na ito, sino po ang may pinagdadaanan na mabigat? Ang tanong sa atin ng Panginoon, bakit kayo natakot? O bakit tayo natatakot? Ngayong alam natin, God is with us. Amen. Pag sinabi po natin God is with us, God is with me, kasama natin si Lord. Ang sabi nga ng Biblia, mas mapalad ang hindi nakakita sa Diyos, pero siya ay nananampalataya. Sino nakakita kay Lord? Wala pa. Pero nananampalataya tayo na may Diyos. Why? Because kumilos po siya sa buhay po natin. Na-experience po natin ang kanyang kilos, ang kanyang galaw. Kaya anumang problema meron po tayo, magpatuloy lang po tayo. Dahil kasama po yan sa ating pong paglilingkod sa Diyos. Sabi ko nga po, at lagi ko pong sinasabi, wala sa kalingkingan ang nangyari sa ating pong Panginoon. Di ba? Nang siya po ay sumunod sa kanyang ama. Sino ho ba dito nagpasa ng mabigat? Sino ho dito yung binatok-batukan? Sino ho dito yung nilagyan ng koronang tinik at umagas yung dugo sa kanyang mukha? Pinagpapalo hanggang makita po natin ang kanyang katawan ay parang langgunisa o tosino na umaagas ang dugo. Wala pa ho eh. Tama ho ba? Wala pa naka-experience po nun. Pero sumuko ho bang ating Panginoon? Hindi ho siya sumuko. Dahil meron siyang purpose, bakit ho siya nagkatawang tao upang tayo po ay iligtas. Sa atin nga eh, konting pagsubok lang, umayaw na ho tayo sa pagsunod eh. Tama ho ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag ganun. Huwag ganun. Wala pa sa kalingkingan yung dinaranas po nating paghihirap. Nung siya nga po'y nangaral ng salita ng Diyos, di ba? Siya po'y naglalakad eh. Tama ba? Sa atin ngayon, napaka-convenient po natin. May internet, may e-trike, may motor, may sasakyan para makapaghayag ho tayo ng salita ng Diyos. And yet, minsan, hindi pa rin nakakasunod. Lord, patawad po. Sabihin na lang natin, Lord, patawad po. Yan, patawad po, Lord. Kasi wala sa kalingkingan, sa totoo lang, yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Para sa kaligtasan po natin, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. No? Kaya po, sa miracle na tayo po ay nandito, tayo po ay nakakapakinig ng kanyang mga salita at tayo po ay nakakaunawa kung ano man ang gusto niyang sabihin sa ating pong mga buhay, no po, sa ating pong paglilingkod, nung tayo po ay kanyang tinawag. Mayroong reason bakit ho tayo nabubuhay sa mundong ibabaw. Sa buhay po natin, ano pong milagro ang ginawa ng Diyos? Alam niyo po, sa lahat po ng may mag-asawa ngayon, is a blessing and miracle of God. Samantalang yung iba talaga nagpe-pray hard, no? Nagpe-pray siya. Lord, kailan po ba niyo ibibigay ang kalooban niyo po? Pero sa mga may asawa na ngayon, congratulations po. It's a miracle. At kung kayo po ay may cellphone, tingnan niyo po sa
worldometer population, kung ilan na po tayo ngayon. Around 8.2 billion na tao. Pwede niyo pong search. Worldometer population. Malapit na po siyang mag 8.3 billion na tao. Out of that, pinagtagpo ho tayo ng Diyos. Imagine po natin. Kaya yung iba, di po ba, Pinoy nakakapag-asawa taga ibang bansa? It's a miracle. Pero alam niyo po minsan, hindi po natin nakikita yung kilos ng Diyos sa mga ganong bagay. Pero kung tayo po, as we go closer to God, patuloy natin makikilala kung sino tong Diyos na pinaglilingkuran po natin. Kaya congratulations po sa mga may asawa. At sa mga wala pang asawa, patuloy niyo pong ipanalangin. Hindi po congratulations. Patuloy niyo pong ipanalangin. Kung kalooban ba ng Diyos na kayo ay makapag-asawa. Lately, napalitaan natin yung babaeng binugbog, ikakasal, di ba? Kung makatagpo kayo ng lalaking ganun, di ba? Hindi congratulations yun. Condolence. Diba? Kaya ang panalangin ay napakahalaga sa mga lalakaran po nating desisyon. Sa mga pagdidesisyonan po natin, napakahalaga na isama natin si Lord. Bakit? Hindi natin alam ang mangyayari bukas. Pero si Lord alam. Kaya nga po, kung titingnan po natin, yung pader na yan, hindi natin alam ano ba nangyayari doon. Nagtatambak pala doon. Ginagawa pala yung bahay doon. Kung tatanggalin natin yung pader. Pero kung hindi natin tatanggalin yung pader niya, hindi natin gigibay, hindi natin alam. Pero si Lord, alam niya lahat ng bagay. That's why we trust Him, no? With faith. At ang sabi doon, makakagawa ng milagro. No po? Yung mga imposible ay magiging imposible dahil sa pananampalataya ng isang mananampalataya. Kaya nga tawag ko sa atin, mananampalataya. Amen po ba? Sa mga binigyan ng anak, congratulations, it's a miracle. Samantalang yung iba, ilang taon na mag-asawa, wala pa ring anak. Yung iba nga kung saan-saan na lumapit. Kung kani-kanino na lumapit. Pero alam natin, ang Diyos lang ang pwedeng magmilagro. Amen po ba? Si Sarah na hindi mag-anak at matanda na, ay nag-anak pa. Amen? Ilang taon si Sarah? 99? Si Virgin Mary, kaya nga virgin Bakit nagkaanak? Because it's a miracle. Gawa po yun ng Diyos. Pero sa tao, hindi ho mangyayari po yun. Unless na may gawin tayong kakaiba. Hindi ho yung kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon is a natural na proseso. It's a legal process. Tama po ba? Kung tayo po ay lalakad sa panuntunan ng Panginoon, ay ma-experience po natin ng kanyang himala. Ang pagsasama ng Diyos sa mag-asawa. And we experience yung pong nag-renew ng vows, no po, ang ating pong kapatid na Brother Glenn and Sister Alma. Congratulations. 25th year. Amen. Palakpakan natin si Lord. That's a miracle. That's a blessing from God. No. Kasi yung iba, sabi ho natin, ilang oras lang, ilang araw lang, hiwalay na. Tama po ba? Kami nga po, 12 years pa lang. And counting. Wala pa sa kalahati. Pero we are really praising God dahil po sa 8.2 billion na tao, kami po ay pinagtagpo. Ngunit hindi tinaghana. Kanta pala yun, no? Kanta pala yun. Pinagtagpo ng Diyos. Amen po ba?
Patuloy nating papurihan ng Diyos, no, sa buhay po natin. At sabi ko nga po, habang tayo po ay nagiging close sa Panginoon, habang tayo po ay patuloy na nananalig sa Panginoon, gagawa siya ng milagro sa ating pong mga buhay. At ang isa ko pa kung gustong i-share na miracle, nung tayo po ay tinawag ng Panginoon at naisulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Dahil tayo po ay mayroong buhay na walang hanggan. Sabi nga po, ay ang miracle ay hindi lang the greatest miracle, sabi po, is not just the healing of our body, but the healing of our soul. Amen po ba? Dahil ang katawang ito, kahit pagalingin ho tayo, mamamatay pa rin ho tayo. Tama po ba? Subalit, ang buhay spiritual po natin, nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, ay mayroon tayong buhay na walang hanggan. Last month po, ay nayanig o nashock ang buong mundo kung ano man yung nangyari sa Los Angeles. Tama po ba? At kung titingnan po natin sa next slide, kung ano po ang nangyari sa Los Angeles, alam ko po ang lahat po sa atin ay nakabalita po nito. Yan po ay ilan lamang sa mga picture na gusto ko mong dalawa man yan o isa, tayo po'y naniniwala na may gumagawa ng himala ang Diyos. Tama po ba? Dahil napakalaki ng wildfire na yan na nangyari sa Los Angeles, California. Pero bakit merong hindi nasunog? Nakakapagtaka. Kaya nga po, kung tayo po ay may pananampalataya, mangyayari ang mga imposibleng bagay. Amen po? Purihin po ang Panginoon. At sa mga oras pong ito, dumako na po tayo sa message ni Lord. Introduction pa lang po iyon. Yung pong ating pong na-discuss ay sa personal. We prove na kumilos at gumagawa ang Diyos sa buhay ng mga tao. Tama po ba? Dito po sa next slide natin pong pagtitingnan, nung pinagaling ni Jesus ang inaalihan ng demonyo. At naalala ko po, saan nga po ba tayo nag-mission dati? Mindoro. Yan. Yung meron po tayo na encounter na yung dalawang babae ay naalihan ng masamang espiritu. Sino po nakakaalala po nun? Na kahit sa loob ng simbahan, pasok. Kaya nung nangyari po yung bagay na yon, yung babae nyo na inalihan, ay nilabas po namin at pinag-pray po namin. Hindi ho biro, mga kapatid ko sa pananampalataya, ang gawa ng kaaway. Kaya tayo po ay dapat na magpakatatag sa buhay spiritual.
Hindi po yung relax, hindi po yung patambay-tambay, no? Kundi pag sumikapan po natin na tayo po ay patuloy na pagharian ng ating pong Diyos sa tulong ng banal na Espiritu upang dumating man ang araw na tayo po, nandyan na po ang gawa ng kaaway, tayo po ay mananatiling matatag. Wear the armor of God. Isuot po natin yung mga baluti ng Diyos na ipinasuot po sa atin. Tanong mo sa katabi mo, suot mo ba ang mga baluti? Sige po, tanong po natin. Brad, hinubad ko. Wag ho nating hubarin yung mga baluting iyon. Kahit saan ho tayo pumunta, isuot ho natin ang mga baluting ito for us to be strong. Para may panlaban ho tayo sa ating kaaway. Kaya nga ang armored van or armored car ay ginawa, no, para maging safe sa mga taong pwedeng pumaslang sa kanila. Kaya nga bulletproof. Di ba? Hindi ko lang alam kung bomb-proof. No, kung ito po ba kahit ba bomba iharap sa kanya, sumago pa sa kanya magiging matatag siya. Pero ang punto po natin dito, mga kapatid, tayo po ay magpakatatag. Amen po ba? Paano ba tayo magiging matatag? Babalik ko tayo sa basic, no? Napakahalaga ng salita po ng Diyos. Patuloy ba tayo nakakapagbasa ng salita po ng Panginoon? Patuloy na pananalangin? Patuloy na pagdalo sa mga gawain? Patuloy na maging patotoo. Ano ang ginawa ng Diyos sa atin? At dito po sa istoryang ito ay makikita po natin, at alam ko po sa atin, ang ilan po sa atin o karamihan po sa atin ay alam po ang bagay pong ito sa Lucas chapter 8. No? Tingnan po natin. Sila ay naglayag at dumating
sa aklat ng Biblia, no? At hindi po ito katang-isip lamang, no? Hindi ito yung sabing kwentong barbero, no? Ito po ay may katotohanan. Kaya po sa ating pong mananampalataya, tayo po ay patuloy na magpakalalim sa salita po ng Panginoon. Tayo po ay patuloy na maging close sa ating pong Panginoon at ang banal na Espiritu ay patuloy po nating maunawaan kung ano ang kilos at galaw nito sa ating pong mga buhay. Next po. Tinanong
ang Diyos ay naghihimala. Amen po ba? Napatunayan ho natin, hindi lamang sa biblical aspect, nakita natin kung paano kumilos at nagmala ang ating pong Panginoon sa taong iyon na inalihan ng masamang espiritu. And even sa atin, proven na tayo po, na-experience po natin ang himala ng Diyos. At gusto ko din pong i-testify doon sa mga may anak. No? Expose naman ho ito at alam naman po ng lahat na before po, nung kami po ay mag-asawa po, ay yung first baby po namin ay hindi po nabuhay. Nakunan po si Mrs. And siyempre, malungkot, normal sa isang tao na you are expecting something, no, na blessing sa Panginoon pero hindi nangyari. Pero hindi kami nawalan ng pag-asa. Kami po ay patuloy na lumapit sa Panginoon. Kami po ay patuloy na nanalangin sa Panginoon. And praise God, 11 years old na ang aming pong anak. Pwede ba natin palakpakan ang Diyos? That's a miracle. No po? Dahil diniserve po natin, no, na Lord, sana kung kalooban mo na magkaanak kami. Dapat nga ho, 2 na ho yan. Pero ang niloob ni Lord ay isa lang. Pero sumatotal, ang Diyos ay nagmimilagro. Amen po. Ang Diyos ay makapangyarihan. Po, kung tayo po'y patuloy na magtitiwala sa Diyos, kung tayo po'y patuloy na susunod sa Diyos, something happened. Ang lesson po natin this morning, summarize po natin sa verse 27, walang damit at matagal na may demonyo ang lalaking ito. Subalit nung siya po ay lumapit sa ating Panginoon, siya po ay sinabi sa kanya, bumalik ka sa iyong bahay. Isalaysay mo ang lahat ng ginawa sa iyo ng Diyos. At umalis siya at inihayag sa buong lungsod. Hindi lamang sa bahay po niya isinalaysay yung ginawa ng Panginoon. Kundi sabi diyan, umalis siya at inihahayag sa buong lungsod ang lahat ng ginawa ni Jesus sa kanya. Hindi lamang sa kanyang tahanan. At kung atin pong gagawin ito, ay patuloy na mapaparangalan at mapapupurihan ang Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Napakasarap na tayo po ay maging kasangkapan ng ating pong Panginoon, mahayag ang kanyang kabutihan at himala sa mga tao. Amen po ba? Lahat tayo ay may sakit at karamdaman, physical man ho ito o spiritual, kailangan natin ng manggagamot. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya saan pa tayo? Kay Lord lang. Di ba? Kay Lord lang ho tayo. No more, no less. At panghuli,
Hebreo 11:6, ngunit kung walang pananampalataya, napakalinaw ng mensahe ng Panginoon sa umaga pong ito. At hindi natin mabibigyan ng kaluguran ang Diyos kung tayo po ay walang pananampalataya sa Kanya. Amen po ba? Sana po sa umagang ito, mayroon po mensahe sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. At alam ko po na ang mensaheng ito ay naging pagpapala sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon at tayo po ipatuloy na manalangin sa Kanya. Lord, marami pong salamat sa iyong mensahe. Salamat po, O Diyos, sa mga salita po ninyo na totoo, O Diyos. Nawa, ang mga bagay na amin po napakinggan, ay yung mga salita, ay naging inspirasyon po sa amin upang kami po ay manatili sa aming pong pananampalataya po sa inyo. Alam po namin, Panginoon, na gagawa pa po kayo ng himala sa aming po mga buhay. Gagawa pa po kayo ng mga bagay na hindi po namin inaasahan dahil kayo ay Diyos na nagsusurprise sa mga anak po ninyo na nananalig sa iyong biyaya at kapangyarihan. Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon. Patuloy niyo pa pong basbasan ang natitirang gawain sa umaga pong ito. At nawa, O Diyos, nabigyan po namin kayo ng kaluguran, Panginoon, sa umaga pong ito. Marami pong salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.